Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. Darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya sa isang kisap mata. Magandang gabi po sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, mga karating ng mga bansa. Ako po si Brother Edgardo Salundagit. Sumainyo ang biyaya at pagpapala mula sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Tayo po ngayon ay live na live po sa gabing ito sa programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Ang programang ito ay isang joint program ng Jesus Christ Flock International God's Ministry at ang Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines na nasa ilalim ng huling biyaya ng dahil sa mga tapat upang ang layunin ng Diyos magkaroon ng katuparan na sinasaad ng mabuting balita na siyang kinasihan ng Espiritu Santo na ang layunin na ipakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling ipinasya rin sa kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng bagay kay Kristo at ang mga bagay na sa sangkalangitan at ang mga bagay nasa ibabaw ng lupa ayon po sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 10. At ngayon na nga, ang katuparan na siyang sinasaad na mabuting balita na nakalagay sa Roma 11 verse 5, gayon din sa panahon ito. Nang kasalukuyan, may isang nalalabi ng pagkahirang ng biyaya, at ang biyayang ito'y inilatang ng Diyos sa lahat ng tao, kaya't anuman ang niyong nasasakupang reliyon o sekta o dominasyon, ay narito na ang katuparan ng nalapapanahon. Kaya't halina, makiisa, makisama, makinig, tumutok lang sa programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Ngayon sa gabing ito, meron tayong mga kasama, may mga bisita at mga kapatid natin mga manampalataya na kasama natin ngayon. Walang iba kundi ang ating pong kapatid, isa pong pastor ng Novaliches at ating kasama po rin po, brother po natin. Walang iba kundi ang ating kapatid, brother. Magandang gabi sa inyong lahat, mga tagapakinig. Ito po ang inyong lingkod, Brother Sunny Alapide, na isa sa mga kasama sa mga makikidaupal sa inyo para sa talakayan. At magandang gabi sa mga taga-Novaliches dyan, mga Oreñez family at itong Perer. At dyan lang po kayo, makinig at tunghayan nyo ang pagpapala at biyaya ng Diyos na maimilalang. At kasama rin natin ang ating pong kapatid, si Brother Ray. Pati po kayo, Brother Ray. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig po. Ngayong gabing ito ay narito po ang inyong lingkod at upang makasama po sa talakayan tungkol po sa pamamahala ng kalangitan sa ating lahat at sa ministeryo at sa tulong ng Espiritu Santo. Magandang gabi po. Pagpalain tayo sa ating pakikinig ngayong gabi. Ayan, kasunod din po ang ating kapatid, Brother Ronnie. Amen. Salamat po, Brother Edgar. Isang mapagpalang gabi po sa lahat po na nakikinig at ngayon po ay batiin natin ang ating mga kapatid sa Barangay Kalsapa, sina Brother Ronnie at Sister Munina, ganon din po si Brother Hener at Brother Nomer at lahat ng kapatid sa Kalsapa Local Church. Ganon din po na binabati natin ang ating mga kapatid na naunang pumunta dyan sa pangungunan ni Brother Chris at Brother Rick at ganon din po si Brother Eddie Cruz. Amen. Ayan po, at kasama po ang ating kapatid, Brother Grims. Magandang gabi po sa inyong lahat at nakakamiss, nakaliban ako ng isang Sabado kaya muli ay magandang gabi at dyan lamang kayo mga kapatid at maganda tong talakayan natin. Ayan, kasama rin po natin ang punong katiwala ng CGP, ang Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines. Bati po kayo, Brother Edwin. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kaya dyan lang po kayo, tutok lang po sa pakikinig ng huling biyaya ng dahil sa mga tapat. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong
pagtatalakay tungkol sa nilalaman ng ating pong mga turot aral na ngayon ay tatalakay ng ating kapatid Brother Ronnie tungkol po sa Golden Book natin dyan, tungkol po sa Holy Spirit. Ano ba yung Brother Ronnie ating tatalakayin? Amen. Isang mapagpalang gabi muli sa ating mga nakikinig. Tunghayan po natin, pakinggan natin ang sinasabi ng patungkol po sa Espiritu, ang tulong ng banal na Espiritu sa ating katawan lupa at Espiritu. Ang adhikain kung bakit ibinigay sa ating katawan ang banal na Espiritu ay upang tumulong sa ating mga kahinaan. Ito po yung sinasabi ng Roma 8:26. Sabi niya dito, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. Amen? At upang sa pamamagitan ng Espiritu, patayin ang gawa ng laman, ang makabundong pagnanasa. Dito po makikita natin yung sinasabi ng Roma 8:13. Ang sabi po dito, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay po kayo. Amen. At ito ang tulong ng Espiritu sa ating laman upang maging patay sa mga kasalanan at upang maging malakas sa lahat, pati ang ating pagkataong loob. Ito po yung sinasabi ng Efeso 3:16. Amen. Sabi niya dito, hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang Espiritu upang maunawaan natin ang mga malalim na bagay at taas at lawak ng karunungan ng Diyos, at ito'y ginagawa sa atin ng Espiritu ng Diyos. Amen? Iyon po ang sinasabi ng Espiritu Santo at tulong sa ating katawan lupa. Ayun, so kailangan pala talaga natin ang Holy Spirit sa ating katawan lupa, kasi kung walang Holy Spirit ang ating katawan lupa, ay mahirapan tayong matuto na manalangin, at ang ating mga katawan ay mayroon pong nakatirang kasalanan diyan. Kailangan madaig natin yung kasalanan, at ang tutulong diyan walang iba kundi ang Espiritu Santo. Amen. Ayan po rin ang Diyos. Napakagandang topic po ng aral mula sa turat aral ng Ebanghelyo sa ating pong Golden Book at purihin ng Panginoon. At ngayon po ay dadako po tayo sa ating pong trivia. Diyos Ama, na tayo'y magsama-sama sa ating ay nahaya. Ang trivia nito ay may isang katanungan tungkol sa kaalaman pang-espiritual na nagbubuhat sa Ebanghelyo ng Kalangitan. At ang sino man unang tumawag at makasagot sa tamang tanong, siya ang tatanggap ng biyaya mula sa programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. At narito po ang ating po mga telepono. Unang telepono po ay 631-2646 at pangalawang telepono po ay 631-2647. Yan po ang line 2. Ulitin natin ang line 1, 631-2646 at ang line 2 ay 631-2647. At ang ating trivia, okay, so kung ito ay bubuin, mas maganda. Napakadali lang po. Banggitin ang siyam na fruit of the Holy Spirit mula sa Galatia chapter 5 verse 20-23. Ayan po. Kaya tawag lang po kayo upang magkaroon kayo ng biyaya. Ito ay may premyong NIV, Biblia bagong-bago mula pa sa ibang bansa. Napakadaling katanungan lang yan, kasagutan mula sa Biblia. At ito ay siyempre, dali nyo ng Biblia, basahin nyo at tumawag po kayo. Makukuha nyo kagad ang biyaya mula sa programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Habang tayo naghihintay ay
Tayo po ngayon ay dadako sa sponsor, sa testimony. Ayun, sa testimony muna tayo. Ayan, alam po natin ang ating mga testimony, mga kapatid, ay marami pong ginagawa ang Diyos. Kaya lahat ng mga mananampalataya, lagi may patotoo sa ating Panginoon yan at hindi nawawala, naubusan ng patotoo. Lagi may himala ang mga taong mananampalatayang sumusunod sa ating Panginoon. Ayan po, at tawagin po natin ating kapatid Sister Jen para po sa testimony. Shalom! Isang magandang gabi mga masugid naming tagapakinig. Narito na naman po tayo upang magbasa ng mga liham na kalakasan sa atin kung paano ang Diyos ay kumilos sa kanilang buhay. Mga kapatid, nananawagan po kami sa lahat ng tagapakinig. Kung nais po ninyong ibahagi sa radyo ang inyong buhay na patotoo ay isend lamang po ninyo through email sa lifeofhope_jcfigm@yahoo.com. Uulitin ko po, sa lifeofhope_jcfigm@yahoo.com. At sa lahat po ng magbibigay ng kanilang patotoo, ay may ibibigay po kaming NIV Bible New Testament bilang pasasalamat. Pakinggan po natin ang patotoo ng ating kapatid kung paano ang kapangyarihan ng Panginoon ay kanyang naranasan sa kanyang buhay. Idinaanan ng Diyos sa pagsubok ang kanyang mga anak upang sila ay maging matatag sa kanilang pananampalataya. Sabi nga sa kanyang salita na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin makakayanan. Narito ang pamamaraan ng Diyos sa aking buhay upang ako ay tumatag at kumapit ng higit sa kanyang salita. Ako ay isang caretaker sa aming iglesia. Ang aking trabaho ay panatilihing malinis ang bahay dalanginan ng Diyos. Ito ay isang mahirap at nakakapagod na trabaho. Ngunit sa Panginoon ay walang mahirap dahil kailanman ay hindi ko naramdaman na ako ay kanyang pinabayaan. Nagkaroon ako ng sakit sa baga na kung saan patuloy ang pag-ubo ko hanggang sa umubo na ako ng dugo at naalarma ako sa aking kalagayan. Kaya ako ay nagpatingin sa doktor. Dumaan ng pagsusuri sa aking sakit. At napagdesisyonan kong mag-undergo ng medication sa aking sakit. Buong akala ko na mas magiging maalwan na ang aking pakiramdam dahil iinom na ako ng gamot. Ngunit hindi pala. Habang sumasailalim ako sa gamutan, ay may side effect sa akin ang gamot. Nananakit at kumikirot ang mga buto ko. Hirap akong maglakad. Minsan napapaiyak ako sa sobrang sakit. Sa mga panahong ito na alam kong wala akong malalapitan, wala akong magagawa upang maibsan ang sakit na nararamdaman ko, tumawag ako sa Panginoon. Iniyak ko sa Kanya ang pighating nararamdaman ko. At sa isang sandali, ay ipinailala niya sa akin ang kalagayan ni Job na dumaan sa isang matinding pagsubok. Ngunit kailanman ay hindi sumuko. Nang sandaling iyon, na-realize ko na mahal ako ng Panginoon sa kabila ng aking pinagdadaanan. Ibinigay niya sa akin ang pagsubok na ito upang tumatag sa aking pananampalataya. Ibinigay niya ang pagsubok na ito hindi upang magdusa ako, kundi upang ako ay makaranas ng kapangyarihan na kagalingan. Ang sakit na ito ay binigay sa akin ng Panginoon na pagsubok na pagtatagumpayan sa pamamagitan ng kanyang tulong. Ang Panginoon ng ating dakilang manggagamot. Sa mga sandali sa buhay ko na ako ay nasa pighati ay tumawag ako sa Kanya at hindi niya ako binigo. Kaya naman sa aking buhay ay pinasasalamatan ko ang Panginoon sa kalakasan at buhay na Kanyang pinagkaloob sa akin. Salamat sa Diyos sa kagalingan at sa mga taong tumulong sa akin at sa banal na Espiritu na patuloy na gumagabay sa akin. Ako po ang lingkod ng Diyos, si Cherry Alapide. Purihin ang Ama, ang Anak, at sa gabay ng 7 Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa ating kapatid, Sister Cherry Alapide. Nawal sa lahat ng ating mga kapatid, hindi lamang po sa Jesus Christ Black, IGM, at hindi lang po dyan sa mga CGV, kundi sa lahat po ng mga nakikinig. Kung mayroon pong mga patotoo at nais nyo maluwalhati ang Diyos, at ang Diyos naman natin, hindi naman naghahangad ng mga bagay na gantihan, kundi ang gusto lang naman ng Diyos, ang pasasalamat, at gayon din ay siya ay maluwalhati at siya ay madakila sa lahat ng kanyang mga gawa
na ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan, maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng testimony. At ngayon po ay darako po tayo mga kapatid sa ating sponsors. Ito ay pangungunahan po tayo ng ating kapatid, Brother Grims Hernandez. Magandang gabi po muli sa inyong lahat at nais nating pasalamatan ng mga sponsors natin at bagamat hindi ko man mabanggit ang mga pangalan nyo ay alam ng Panginoon kung sino-sino. Magmula sa JCF, Church of God in the Philippines at lahat ng mga kapatid dyan na walang sawa sa pagtulong, sa pagbibigay ng pinansyal upang ito ay matustusan. At ganoon din sa Jesus Christ Flock IGM, ang mga kapatid na walang sawa nagbibigay mula sa abroad, sa Korea, Taiwan. Ganun din sa mga kapatid sa Bacolod at sa lahat ng mga kapatid dito sa Metro Manila. Maraming salamat po sa inyo at nawa ay pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat, Brother Grims. Naway huwag niyong kalimutan palagian ang pagtulong dahil iyan ay pag-iipon ng kayamanan sa kalangitan. At kayo po, pag dumating din ang inyong mga takdang buhay, ay tatanggapin nyo ang kayamanang yan. Yan ay iingatan ng Diyos at ibibigay sa inyo ang mga kayamanan na inyong inipon sa kalangitan. Sa mamamagitan ng inyong pagbibigay, ang Diyos ay hindi liko. Hindi niya makakalimutan ang inyong ginawa sa kanyang pangalan. Hanggang sa ngayon ay naglilingkod kayo dahil sa inyong pagbibigay. Ayan, purihin ng Panginoon. At ngayon po ay dadako na naman tayo sa ating pong announcement sa mga address na kung saan ay naroon ang ating mga church. Ang mga church na sa ilalim ng huling biyaya ng dahil sa mga tapat na ginagabayan ng 7 Espiritu ng Diyos. Ayan, at yan po ang magtuturo ng katotohanan at magpapalaya sa inyo. Ayan, sasabihin ng ating kapatid, Brother Ronnie, ang ilang ating mga churches na nasa ilalim ng huling biyaya. Amen. Maraming salamat muli, Brother Edgar. Mga giliw naming tagapakinig ng programa Ang Huling Biyaya na dahil sa mga tapat, narito po ang mga local churches at kung saan matatagpuan. Unahin po natin ang Jesus Christ Flock International God's Ministry. Ang mother church po nila ay matatagpuan po sa 113 Press Specialist Building, Aurora, Cubao sa pangunguna po ni Brother Arnold Ritual. Sa Bagong Silang po sa Phase 1 Package 4 Block 64 Lot 19, Bagong Silang, Caloocan City sa pangunguna po ni Brother Daniel Acuna. Sa Marinduque po, Barangay Hinanggayon, Mugpog, Marinduque sa pangunguna po ni Brother Grims Hernandez. Sa Mapalad po, Barangay Mapalad, Aurora Province, Quezon sa pangunguna po ni Brother J. Camba. Sa Bacolod Congregation po sa Murcia sa pangunguna ni Brother Alex Biton. Sa Manapla po si Brother Jade Pausal. Sa Talisay po si Brother Jubil Naranha. Sa Kawayan po si Brother Arnolfo Kilapay. At sa Taguig po ay matatagpuan po dito sa Tahimik Street, Barangay Santa Ana, Taguig. Naka-under pa rin si Brother Grims Hernandez. At sa Novaliches po, sa Rainbow Homes 1, Novaliches, Quezon City, sa pangunguna ni Brother Jason Alapide. Ito po yung mga address at mga local churches ng Jesus Christ Flock International God's Ministry. At ganun din po sa Jesus Christ Fellowship, Church of God in the Philippines, sa Parañaque Local Church, na matagpuan po sa Daang Batang Street, Moonwalk, Parañaque City, sa pangunguna ni Brother Danny Arbes. Sa Las Piñas po, Local Church sa St. Joseph Subdivision, Pulang Lupa, Las Piñas City, sa pangunguna ni Brother Ronnie Valderramos. Ganon din po sa Quezon City, Barangay Ramon Magsaysay, na pangunguna po ni Brother Rick Camba. Sa Valenzuela po, Barangay Polo, Valenzuela City, sa pangunguna po ni Brother Jonathan Medrano. Ganon din po sa Malabon, sa Barangay Potrero, Malabon, sa pangunguna po ni Brother Nitoy Kumilang. Ganon din po sa Cavite Local Church, sa Barangay Tres Cruces, Tansa, Cavite, na pangunguna po ni Brother Ryan de la Cruz. Ganon din po sa Mindoro Local Church, sa Barangay Calzapa, San Teodoro, Oriental Mindoro, sa pangunguna po ni Brother Hener. At ganon din po sa Sultan Kudarat, sa Barangay Concepcion, Lambayog, Sultan Kudarat, sa pangunguna po ni Brother Almer Arquero. At ganon din po, ang panghuli po namin ay ang Montalban, na kung saan ay pinangungunahan po ni Brother Olive Yanson. Amen. Ay, darating na linggo ata mayroong anniversary na. Opo, bukas po. Ayun, pakisabi na lang po sa kanila ay happy anniversary dyan sa Montalban, sa panguna po ni
Brother Olive Yanson. Ayun, magandang gabi po sa inyo lahat dyan, sa ating mga kapatid dyan sa Montalban. Purihin ang Panginoon. At ngayon po, mga kapatid, ay papasok na po tayo, dadako na po tayo sa pinaka mahalagang programa sa ating pong ang huling biyaya ng dahil sa mga tapat. Ang talakayan. Ay, okay. So, ang ating tatalakayin ngayon, ang programa po ng Ebanghelyo ng Kaharian Langit, walang iba kundi ang pamamahala ng kalangitan, at pangungunahan po tayo ng ating kapatid, Brother Edwin Birata, na siyang punong katiwala ng Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines. Amen. Purihin ng Panginoon. At welcome po sa lahat ng nakikinig ng programang ito. At ang ating talakayan ngayon ay hango po sa aking karanasan bilang tagapanguna at tagapangasiwa ng iglesia, na kung saan isang mensahe ng Espiritu Santo ang aking natanggap, isang kalatas mula sa langit na sinasabi ay ganito, na ikaw ay may kalayaan na magpasya para sa iyong pamamahala sa ministeryong ito. Ngunit dapat mong tandaan na nasa amin pa rin na kung saan tumutukoy sa banal na Espiritu ang pangkahalatang pangangasiwa. Ayan po. So makikita po natin sa karanasang ito na gusto po nating talakayin ngayon pong gabing ito, na kung saan bagamat tayo ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon para mamuno sa isang bagay, sa isang samahan, sa isang organisasyon, bagamat ito ay pinahihintulot na pangunahan natin ito, meron tayong karapatan na magplano at mag-isip para sa kaunlaran nito. Ngunit pagdating sa mga bagay patungkol sa gawaing paglilingkod, sabi po ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo na bagamat ikaw ay may kalayaan, dapat mong tandaan na nasa amin pa rin ang pangangasiwa ng ministeryong ito. Kaya gusto ko pong talakayin natin ngayong gabing ito na minsan na dahil tayo ay may kalayaan, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalayaang meron tayo? Siguro una, tanungin natin si Pastor Graham para mabasa niya yung mga sinasabi ng kalusalatan tungkol sa sinasabi ng Biblia tungkol sa ating kalayaan. Pastor? Kung babasahin natin, Brother Edwin, sa Galatia 5:13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. So, yan ang kung bababasa natin sa 5:13. Amen. At ano pa yung sinasabi niyan, Bad? Sa unang Korinto, ito naman ang sinasabi, Brother Edwin. May magsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano kung sa bagay nga. Ngunit sa lahat ng bagay makakabuti sa inyo, maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa kahit ano, ngunit hindi ako papaalipin sa anumang bagay. Ayun. Bagamat tayo po ay may kalayaan na gawin ang mga bagay-bagay, kaya lang minsan na nakakatakot na sinasabi ng Biblia, baka sa kalayaan natin ay humantong na tayo sa mga bagay na nasa laman. Oo nga, sinasabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 6 na tayo ay lahat ng bagay ay matuwid, no? Lahat ng bagay ay nararapat, no? Na okay, pero hindi po lahat ng bagay na matuwid ay nararapat, kaaya-aya. Kumbaga, ngayon, gabing ito, siguro magandang pag-usapan natin kung ano ba talaga ang pamamahala ng kalangitan. At ngayon, siguro, samahan tayo ni Brother Ray para bigyan ng konting elaboration kung ano ba ang pamamahala ng langit. Brother Ray? Okay, at sa mga tagapakinig po natin, bilang bahagi po tayo ng panelist sa talakayang ito, ay sa akin pong nalalaman ayon po sa Ebanghelyo at sa mga kasulatan ng Biblia, hindi po pwede po kasi na ang isang tao ay magkaroon ng pamamahala sa pansariling kalooban o sa pansariling niyang kagustuhan. Sapagkat pag pinag-usapan po natin yung pamamahala, lalo't sa langit, ang pinag-uusapan, ay ito po'y pamamahala ng Diyos at ng anak. At bahagi po dito ang pamamahala sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kaya kailangan po nating maunawaan, ayon po sa aking natutunan at nababasa sa Biblia, ay simula't simula pa
ay ginagamit ng Diyos na ating manglilikha ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. At malaki po ang bahagi ng banal na Espiritu sa sistema ng pamamahala o pamamalakad ng Diyos sa kanyang kaharian, lalo na dito sa lupa, na binigyan niya ng maliit o munting kaharian na sa pamamagitan po ng banal na Espiritu ay malaki ang naitutulong sa mga naglilingkod, sa mga gustong patuloy na makikipagrelasyon para sa ating Panginoon o sa Diyos na buhay. Kaya para sa akin, sa ayon po sa Ebanghelyo ng Biblia, na ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo para po tulungan ang lahat ng mga lingkod o mga mananampalataya. Amen. Purihin ang Panginoon. Isa nga po na hamon sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, dun sa Job chapter 38 verse 33, nakalagay po rito, nalalaman mo ba ang mga alituntunin ng langit? At kung nalalaman mo kung ano ang alituntunin ng langit, maitatatag mo ba ang mga alituntunin ito at kapangyarihan niyon dito sa lupa? Amen. Ayan. Kaya, ibig sabihin, kung alam natin kung ano yung mga palatuntunan o yung pamamahala ng langit na meron tayo, ito ba ay kaya ba nating maipatupad dito sa lupa? 'Di ba? So, ibig sabihin, ang Diyos nagbibigay ng palatuntunan. Ngunit, sa palatuntunan ito, ay dapat, ito ay kaya nating ganapin, kaya nating ipatupad sa ating mga nasasakupan. Sapagkat siguro, dagdagan ni Brother Jason na kung saan, gaano ba kahalaga yung tinatawag na pamamahala ng langit sa atin. Ano ba ang maidadagdag mo dito, Brother Jason? Kaya nga, mga kapatid, mula noong panahon pa ng mga propeta, talagang ang Panginoon, yung mga pamamahala ay merong sa kanya nanggagaling ang mga atas at karunungan kung paano mapasasagawa yung nasasakupan ng kanyang pinili na bilang hari o bilang lingkod. Kaya kailangan, sabi nga sa Epeso nga sa 5:17 at huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dahil sa pag di natin alam talagang kalooban ng Panginoon, yung pamamahala na sa'yo lang talaga nang galing, ay hindi ito nagiging matibay. Kaya kailangan mo ng kaalaman, karunungan nagmumula sa Panginoon. Kaya kailangan natin ng Espiritu ng Diyos upang ating maunawaan ang mga kalooban niya sa atin. Ika nga, sabi nga sa unang Korinto 2:12. Ayan. Ngayon mga kapatid, mapapansin natin, bigyan tayo ng konting karagdagan ni Pastor Ray. Pastor Ray, nung unang panahon ba, nung panahon ng Israel, nung panahon ng mga hari, meron bang intervention ng Diyos sa kanilang paghahari, sa kanilang pamamahala, sa kanilang nasasakupan? Ang katotohanan po niyan ay meron po. No, meron po talagang intervention niyan kasi simula't simula pa. Katulad po nung gusto kong basahin sa aklat po ng Ezekiel chapter 36 verse 27 ay ganito po, bagamat English po itong babasahin ng Bible, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgment and do them. Ibig sabihin, pagdating po sa pamamahala ng Diyos sa kanyang kaharian, ay meron pong spirit na namamagitan. At ang sinasabi po dito sa Ezekiel neto 36 verse 27 na ilalagay niya ang kanyang espiritu sa loob ng isang tao o sa puso ng tao nang sa ganon siya po ay lumakad sa mga palutuntunan at ingatan po yung mga kautusan at yung pong mga hatol upang ito'y maisagawa. Kaya sa katanungan natin yan na sa pamamahala ng langit, may kaugnayan ba simula't simula pa ang espiritu? Meron na po yan sapagkat ay ang Diyos hindi po siya pwedeng direktang makipag-ano sa tao. Yung bang sinasabing because ang Diyos nga ay Almighty God. So meron siyang tao, parang tinatawag na tauhan o meron siyang mga messenger. At isa po dito,
ay para maintindihan yung kanyang kaharian at ang kanyang kalooban, kailangan pong ilagay ng Diyos ang Espiritu sa loob ng tao para maintindihan po ang lahat ng hiwaga ng kalangitan. Amen. Purihin ang Panginoon. In short, ang pamamahala ng langit ay isang katotohanang espiritual, mga pananatang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao na sinasabi nga ng unang Korinto Kapitulo 1 talatang 13. Maunawaan lamang natin mga tao ito kung tayong mga tao ay nagtataglay ng katangian ng Espiritu sa bawat bagay na sinasabi ng unang Korinto Kapitulo 2 talatang 15 na dapat taglay natin ang pag-iisip ni Kristo upang maunawaan ang pamamahala ng langit na sinasabi ng Colossians chapter 3 verse 2 na magkaroon kayo ng pag-iisip na katulad ng naki Kristo Jesus, sapagkat iba ang gobyerno natin dito sa lupa kaysa sa gobyerno ng Diyos sa langit. Dito sa lupa, napakarami nating pamamahala. Meron tayong tinatawag na autocratic, meron tayong tinatawag na democratic, na ibig sabihin merong namumuno na halos siya lamang ang sinusunod niya, yung sarili niya. Kaya tinatawag nating autocratic government, para bagang sila Adolf Hitler na kung ano yung gusto nila, kumbaga diktatorya yung sistema ng pamamahala nila. At yung tinatawag naman nating democratic ay yung tinig ng nakararami ang nasusunod. Siguro, Brother Grimes, siguro maintindihan natin, maipaintindi natin sa kanila, ano ba yung pamamahala ng langit? Ito yung tinatawag na Christocratic government o yung Christocracy. But medyo bigyan mo nga kami ng konting papyaw tungkol dito sa sinasabi nating Christocratic government. Salamat, Brother Edwin. Alam mo, karagdagan sa pamamahala ng langit, simulan ko, no, nung panahon ng Israel, detalyado kung ano ang kailangan gawin. Kaya nga tayo may tinatawag na 10 utos. Kaya dito naman sa bagong tipan ay nagkaroon na lang ng 2 utos. At ito ay mababasa natin sa Mateo 22:37 hanggang 39. At ang utos na ito ay mahalin natin ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. At ganun din naman ay mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kaya nga ang ganda kasi yung detalye na pagbibigay ng kautusan sa atin ng Panginoon ay nalalaman natin kung paano mamahala ang Diyos, kung paano ang pamamahala ng Diyos sa langit. Ngayon, tungkol naman dito sa bagong tipan, no, kay Kristo Jesus na tayo. Ibig sabihin kaya tinawag na Christocracy kasi under na sa pamamahala ng Panginoong Jesus. Kaya lahat tayo ay dapat sumunod kung ano man ang mga kautusan na inutos sa atin ng Panginoon, katulad ng Great Commissions na, yung 7 Great Commissions na sinabi ng Panginoon na dapat nating sundin. At ito ay matatagpuan natin sa mga iba sa Biblia, itong Great Commissions na ito, Brother Edwin. Ayun, kaya naman po, sa totoo lang, mula pa nung lumang tipan, nangangasiwa na ang kalangitan sa atin sa pamamagitan pa lang ng mga lingkod niyang mga hari, sa pamamagitan pa lang ng mga iba-ibang mga leader niya. Meron nang gumaguide sa kanyang mga propeta na kung saan sinasabi sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin, kung ano ang dapat nilang sundin, kung ano yung dapat nilang ipatupad. At nung bagong tipan ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo kung ano naman yung sistema at pamamahala ng langit na dapat nating gawin sa ating mga nasasakupan sa tinatawag na gawaing paglilingkod. Kaya nga sinasabi dito, ang Diyos ay naghahanap ng mga ngasiwa sa Kanya, sa Kanyang sambayanan, na sinasabi ng Luke chapter 12 verse 42 na matalino at tapat na katiwala. Bakit matalino? Hindi dahil sa educational background na talino ito, na kailangan tapos ka ng ganito, titulado ka, whatsoever, kundi maging matalino sa mga bagay na gawa ng kaaway sa atin na pwedeng dumaya sa atin. Yun yung sinasabi niyang talino. Maging matalino tayo sa gawa ng ating kaaway na dumadaya sa atin. At tapat, dahil sinasabing tapat, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa pangangasiwa ng Espiritu Santo. Dahil kung hindi ka tapat, hindi ka pwede niyang pagkatiwalaan. Dahil tiyak
pag hindi ka tapat, gagawin mo lang kung ano yung gusto mo, kung ano yung kalooban mo, at kung merong pagkakatiwalaan ng Diyos na matalino at tapat na katiwala, meron din tayong sinasabing tupa o kaanib na ayon sa sinasabi ng John chapter 10 verse 4 ay may tungkulin na sumunod doon sa nangunguna sa kanila at kilalanin ang kanyang tinig. Ngayon, dapat nating maintindihan na may paraan ng tao at may paraan din ang Diyos. Na kung saan, iba yung paraan ng tao, iba rin yung tinatawag na paraan ng Diyos. May mga ilang cited tayo sa Bible na nagpapakita na mayroong iba't ibang paraan. Mayroong paraan ng tao at paraan ng Diyos. Pangunahan ko lang yung paraan ng tao at paraan ng Diyos. Minsan nangingisda ang mga alagad ng Panginoon. Humuhuli sila ng isda. Halos naikot na nila yung area na dapat silang humuli ng isda. Naglaglag sila ng lambat, pero wala silang mahuli. Wala silang makuha sa kanilang lambat. At nung makita nila ang Panginoon, kumusta? Na may huli na ba kayo? Wala po eh. Ilaglag nyo uli yung lambat nyo. Biruin mo yung pinalalaglag uli, halos naikot na nila yung area nila, wala silang mahuling isda. Tapos sasabihin ng Diyos, ihulog mo uli yung lambat. Sabi tuloy ng mga alagad, Panginoon, naikot na namin lahat ito nahiluglag na namin lahat ng lambat bakit pa kami maghuhulig? Wala nga kami. Sige na, basta ihulog nyo na lang. Yun yung gusto ng Panginoon, ihulog mo na lang. At nung hinulog nila, halos mapatid naman yung tinatawag na lambat. Sa dami, nagulat sila. Di ba? Nagulat sila. Bakit ganun? Ang dami ng huli nila. So, iba yung paraan nila, iba yung paraan ng Diyos na tinatawag na paraan ng tinatawag na sistema. Ngayon, mabanggit din natin, Buddy Jason, yung sinasabi ng John chapter 12 sa Mark 14, yung tungkol sa pagbuhos ng pabango ni Jesus. Paliwanag mo nga sa amin yan. Kaya, yun nga, ito nga, yung isang babaeng ito na Maria din, ito ay babaeng, alam natin, marumi, nagkasala, sabi niya, ginawa niya ito, yung kanyang pabango, napakamahal nito, binuhos dun sa paanan ng ating Panginoon, at ginawa pa yung buhok niya, ay pinunas doon. Pero sabi nga ito, nagbumulong itong si Iscariote, bakit binuhos pa ito? Sayang to, dapat ibinenta na ipinamigay natin sa mga nangangailangan, sa mga puluwi. Pero, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, ginawa niya ito dahil sa kanyang kalooban. Ginawa niya ito dahil gusto niya mahalin ang Panginoon. Ginawa niya dahil sa kanyang pagsamba sa Panginoon. Sapagkat ako ay hindi niya makakasama, pero ginawa niya ito, alam niya na mabuti ito para sa kanya. Ito ang kalooban ng Panginoon. Ayun, kaya makikita natin, iba yung paraan ng tao, iba yung paraan ng Diyos. Minsan, dapat nating maintindihan, may gusto tayong mga tao. Gusto natin, pero ayaw ng Diyos para sa atin ito. Minsan naman, may gusto ang Diyos sa atin, pero ayaw naman natin. Diba? Napakahirap May gusto ka, pero ayaw ng Diyos. May gusto ang Diyos, pero ayaw mo. So, mapapakita natin yung mga halimbawa rito na sinasabi dito na huwag tayong mahulog tulad ni Judas dahil hindi niya maunawaan yung tinatawag na pamamahala ng langit. Ngayon, Brother Ray, dagdagan mo pa nga yung mga insight natin dito tungkol sa pamamahala ng langit para mabigyan natin ng enlightenment na ngayong modernong panahon, hindi pwedeng hindi mamahala ang langit sa modernong iglesia sa modernong panahon. Ayan. Salamat, Sir Edwin. At siguro, karagdagan po natin dyan, ay una-una ang siguro may mga nagtatanong ano ba kahalagahan ng espiritu ng espiritu ng Diyos o Espiritu Santo sa pamamahala ng Diyos para sa kanyang sambahayan o sa kanyang bayan o sa kanyang mga lingkod. Malaki po dahil unang-una ito po ay pangako ng Panginoon ayon po sa gawa na pangako ng Diyos na ibubuhos nga ang kanyang espiritu dahil ang espiritu po ay isa rin po sa kapangyarihan ng Diyos.
At although ang Diyos ang siyang namamahala, no, kalooban niya ang dapat masunod, hindi kalooban ng tao katulad ng sinasabi ni Brother Edwin. Dahil mahirap kasi kung tao lang ang gagawa at susunod, malalayo na sa mga palatuntunan at kagustuhan ng Diyos. Hindi na magiging kingdom of God, kundi kaharian na ng tao ang mangyayari. So mawawala ngayon yung pamamahala ng Diyos kung hahayaan lang ng Diyos na ang tao ang siyang masunod. Kaya napaka-importante na ang pangako ng Diyos na ito nga'y promise niya, na sinasabi nga na pati ni Kristo, na pangako na darating ang Espiritu Santo na siyang magbibigay ng kapangyarihan. Kapangyarihan para saan? Para sa paglilingkod at para masunod ang mga utos at kalooban ng Panginoon dahil siya po yung namamahala. Sa totoo lang po ay ang Espiritu Santo ay simula't simula pa ay gumagawa na. Meron po siyang part pagdating po sa creation hanggang sa sinasabi po nating paghatol, no? Paghatol sa atin. Kaya malaki ang sinasabi pong ang trabaho ng Espiritu sa ating lahat na mananampalatay, lalo na kung ikaw ay isang leader, isa kang pastor o isa kang anumang naglilingkod sa Panginoon. Napaka-importante po ang kapangyarihan para sa ating lahat at ito po ay sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Dahil ang makalaman, sabi nga ng Roma 8, na meron pong makalaman na pag-iisip na siyang nagiging kaaway ng Diyos. Ayun. Ay talagang napakahirap pag hindi namamahala ang langit sa atin dahil pag leadership lang natin na sinunod natin, ay hahantong nga ito sa kalayaan na maaaring humantong sa laman. Kaya mangyayari nito, mauuwi lang to sa corruption. Tama po yun. Di ba? Mauuwi lang to sa kasalanan. Tama sapagkat po yan. walang mga palatuntunan na dapat nilang sundin. Sabi nga, naalala ko yung sinabi sa Exodus 18:20 kay Moses, ituro mo sa kanila ang aking mga palatuntunan, ang mga daan na dapat nilang lakaran. O iba, kung dadaan tayo sa daan na gusto nating daan, maliligaw tayo. Bagamat siguro, halimbawa, pag sinabi mong pumunta ka sa lugar ng monumento, marami kang pwedeng daanan. Pwede kang dumaan, kung galing kang Maynila, pwede kang dumaan ng Jones Bridge, pwede kang dumaan ng Quiapo, pwede kang dumaan ng Santa Cruz, papunta ng monumento. Pero ang sabi ng Diyos sa Exodus 18:20, merong daan na dapat mong daanan. May mga lakad na dapat mong lakaran. So, ibig sabihin, yung palatuntunan, yung pamamahala pa rin ng sistema ng kalangitan ang dapat sundin. Dahil kung hindi gagawin ito ng tao, makakagawa ang kaaway para dayain tayo. Dahil, meron nga akong kakilala mga kapatid, pastor, nangangasiwa ng iglesia. Nung nakilala ko, bahay kubo lang ang bahay. Talaga makikita mo, bahay kubo. Pero, nung lumipas nung 3 taon, nung muli kami nagkita, hindi na bahay kubo. 3-story building na ang bahay. Sabi ko, paano ka nagkaroon ng 3-story building na bahay? Ay, nakapagtataka. At siguro nga, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaganon, ay humantong na sa laman. Nagkaroon na ng tinatawag na korupsyon. Di ba? Imbis na yung ikapo ay para sa gawain ng Diyos, para sa pagkain ng bahay ng Diyos, naging pagkain na niya. Kaya yun ang mahirap, di ba? Nauuwi pa. Ngayon, Brother Grams, maaari mo pa bang dagdagan yung mga ganung mga danger kapag nawala tayo sa pamamahala ng langit? Salamat, Brother Edwin. Gusto ko sanang balikan, Brother Edwin, yung Job 38:33. Nalalaman mo ba ang mga alituntunin? Ito yung pamamahala ng langit, no? Maitatatag mo ba ang kapangyarihan niyon sa lupa? Alam mo, ang mga mananampalataya na tinawag ng Diyos upang makiisa sa Panginoong Hesukristo at upang gampanan ng ministeryo sa bawat isa ibinigay. Ang pagkatawag sa atin ng Diyos ay banal sapagkat tayo may pakikiisa sa katawan na ang ulay Panginoong Hesus. Ang bawat isa nakabahagi sa iglesia ay may kanya-kanyang gampanin. So yung mga gampanin natin na ito ay isa yung sa mga dapat nating gawin dahil isa ito sa pamamahala ng langit. Na kaya nga merong mga guide tayo na dapat sundin dahil
kung maliligaw tayo sa pamamahala ng langit, maaaring masinsay talaga tayo sa dami ng mga bulaang propeta na nangangaral. Kung hindi mo alam ang pamamahala ng langit, talagang maililigaw ka nila. Ayun. Ayan. Ngayon tanong natin si Brother Ronnie. Padagdagin natin si Brother Ronnie kung ano masasabi niya tungkol sa pamamahala pa ng langit para sa ating modernong panahon. Amen. Salamat po, Brother Edwin. Napakabuti talaga na tayo ay malaman natin ang katotohanan patungkol po sa ating Panginoon. Sapagkat kung hindi natin sundin yung sinasabi ng Holy Spirit para sa atin, ay mapapalayo tayo sa mga bagay na makalangit. Kumbaga talagang mangyayari na tayo ay susunod tayo sa ating puso at damdamin, ay kailangan, kung gagawin natin itong mga bagay na ito, ay lalo tayong mapapalayo at magkakasala sa ating Diyos. Kaya po napakabuti na binigyan tayo ng layunin ng Diyos upang sundin natin para mapangasiwaan po natin yung ministeryo ng Diyos dito sa lupa, Brother Edwin. Ayun. Ngayon, para sa pagtatapos natin, bigyan natin ng konting oras ang bawat isa para magbigay ng huling pananalita tungkol sa sistema at pamamahala ng langit sa atin. Unahin natin si Brother Jason. Bad, huling pananalita tungkol sa ating topic o discussion ngayon. Kaya nga ito, inapaalam natin na meron danger dito. Kapag ang isang pinuno ay hindi siya dumidinig doon sa utos ng Panginoon at hindi siya sumusunod sa atas ng Panginoon, siya ay nangyayari sa kanya, yung pangsarili niya, ang paglilingkod niya ay hindi sa Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa Roma 16:18, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting panalita at mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Kaya yung mga pinuno minsan hindi sila nakikinig lalo sa ating mga religious, mga group, pang sarili nilang kalooban lamang ang kanilang ginagawa, hindi doon sa kalooban ng Panginoon, para bang si Judas. Ayan. Ngayon si Brother Ray para magbigay ng huling pananalita sa atin. Okay, sa akin pong huling masasabi, katulad ng nasabi ni Brother Sunny, yung kalooban ng Panginoon, kasi pag pamamahala ng langit, ibig sabihin ang masusunod ay ang langit. Pag pamamahala ng langit, ibig sabihin ang masusunod ang Diyos. Dahil siya ang Diyos na nasa langit. Ngayon, napakahirap po para sa ating lahat na bilang tao ay maglingkod, humawak ng isang iglesia, magtayo ng isang church, kung sa pansarili lamang, sapagkat hindi po pwede na madala ang isang tao para sa Panginoon o para sa Diyos kung wala siyang gabay, kung wala siyang guide. Bakit? Sapagkat sabi nga, gusto kong basahin na lamang ang Romans chapter 8, ang sabi nga dito sa verse 5, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nauhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit, ang namumuhay sa patnubay, ulitin ko po, mga tagapakinig, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Kaya sa pamamahala, dapat lamang po sumunod tayo sa gusto ng Panginoon at ito po ay sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu Santo. Ngayon, kung tatanungin po natin bakit kailangan pa ng Espiritu Santo, ganito naman po kasi nasabi ng unang Korinto 2, subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Kaya kung tayo po hindi ahawak sa gabay o patnubay ng espiritu ng Diyos, hindi po natin mauunawaan ang malalalim na bagay ng Diyos. Kaya ang pamamahala po ay kailangang nakabatay po sa gabay ng Espiritu Santo. At ang huling-huli po ay sinasabi dito sa Judas, talatang 17, bilang paalala o babala, ngunit lagi ninyong tandaan, mga minamahal, ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 18, noon pa'y sinabi na nila sa inyo, lilitaw sa huling panahon ang mga manlilibak, mga alipin ng kanilang masasamang pita.
Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakababahagi, mga taong pinaghaharian ng kanilang mga pita at di pinanahanan ng Espiritu. Yun po ang kailangan maintindihan po natin, na ang isang naglilingkod ay kailangang may gabay ng Espiritu ng Diyos. Amen. Ngayon, Brother Ronnie, huling pananalita, ano ba ang masasabi mo sa kanila? Amen. Salamat po muli, Brother Edwin. Ang masasabi ko lang po ay kailangan sa isang lingkod o isang mananampalataya na kung saan ay kailangan mong masunod yung pamamahala ng kalangitan, ay kailangan unang-una po ay magpasakop ka kung ano yung ibinibigay sa iyo na patnubay ng Diyos para makasunod ka sa mga pamamahala ng kalangitan. Kung hindi ka sumunod sa nais ng ating Panginoon o yung patnubay na ibinigay sa atin, hindi po natin magagampanan o hindi natin mapagtatagumpayan yung nais ng Diyos na pamamahala niya. Amen. Amen. At ngayon, si Brother Grams naman. Alam mo, Brother Edwin, napakahalaga na maunawaan talaga natin ang pamamahala ng langit dahil dito nakasalalay yung kaligtasan ng kaluluwa natin. Kaya naman gusto kong iwanan yung salitang ito ng Panginoon na sinasabi sa John 5:39 na sinasabi, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Kaya napakahalaga sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So, para hindi ka masinsay, marapat lang na alamin mo talaga kung ano ba nilalaman ng Biblia, ano ba ang tunay na pamamahala ng langit. Dahil maraming pamamahala dito sa lupa na inaakala natin na ito'y pamamahala ng Panginoon. Yun pala ito'y pamamahala na ng tao lamang. Kaya marapat lang na wag kang dumepende lang sa mga sinasabi ng mga kung sino man ang mga nangangaral. Meron tayong kalayaan na basahin ang banal na kasulatan upang malaman natin talaga kung ano ba talaga ang pamamahala ng langit. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya sa totoo lang mga kapatid, ang Jesus Christ Flock at ang Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines, mga iglesia to na naglilingkod sa Diyos, pero hindi po yung mga namumuno dito ang siyang nasusunod o sila po ang dapat masunod, kundi sila po ay nakabatay lamang sa mga bagay na pinag-uutos ng Diyos sa kanila. Dahil kung sila ay mawawala sa palatuntunan ng Diyos, baka susunod, mga corrupt na rin to, mga humahantong na sa bagay na nasa laman. Alalahanin natin, meron po akong narinig na isang salita, that the church, that the voice of the people is the voice of God. Sabi nila, ang tinig daw ng tao ay tinig ng Diyos. Naku mga kapatid, medyo malayo ho yata sa katotohanan yun. Na majority wins. Kung ano yung gusto ng nakararami, yun dapat ang masunod. Hindi po. Ang sabi ng Biblia, kung ano ang sinasabi ni Kristo, siya ang dapat masunod sa ating buhay at paglilingkod. Kaya Brother Edgar, ikaw ano ba masasabi mo dyan? Bigyan mo naman kami ng konting. Ay, yun po yung sinasabi ng Panginoon. Doon lang sa dasal mababasa natin yung dasal. No? Ama naming nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Yung pamamahala ng Diyos yun. Kaya yung pamamahala na ibinigay kay Kristo Jesus, yun na po yung pamamahala na ngayon na sabi niya magsihayo tayo at ipangaral ang ebanghelyo ng kaharian na dapat itong sundin sapagkat ito ang katungkulan ng mga tao. Ayan, para hindi tayo maligaw kasi kung pamamahalan tao yan, kahit anong isuot niya sa simbahan, pwede. 'Di ba? Kahit anong gawin, pwede. Hindi ganon. Tayo po, naglilingkod po tayo sa Diyos, hindi yung gusto nating paglilingkod, kundi yung paglilingkod na gusto ng Diyos sa ating buhay upang marating natin yung buhay na walang hanggang pinangako ng Panginoon. Kaya ngayon po gabi ito, gusto ko samantalin mga kapatid yung pagkakataon para sabihin sa kanila na sa darating na May 29 to May 3, April 29 to May 3, ay meron kaming gaganaping youth mission program na dyan po namin gagalapin sa may Barangay Calsapa, sa may San Teodoro, Oriental Mindoro. Kaya dahil sa mga kapatid natin nakikinig dyan, kami po ay patungo dyan para dalhin ang mabuting balita ng Panginoon, ang huling biyaya ng Diyos ng dahil sa mga tapat. Amen. Kaya
mga kapatid natin sa Mindoro, ready po kayo dyan. Parating na po kami dyan, mga kapatid. Okay, so dadako muna tayo ulit sa trivia ulit. Ayan po, kung kayo po ay makakahabol pa, ayan ay tumawag mo lang pa kayo sa line 1-631-2646 at gayon din sa line 2-631-2647. Ayan po ang tanong po natin na ibinigay sa inyo, ay ibigay lamang po ang siyam na fruit of the Holy Spirit. At kayo ay tatanggap ng maganda at bagong-bagong NIV. Baka susunod ba, pwede na magpapremyo ka bahay at lupa naman. Sigurado. Maraming tatawag dyan. Kailangan mabigat na tanong na. Oo, kailangan mabigat na tanong na yun. Alam mo, Brother Edwin, sa simula lang to, mga ganito. Pero kung tutuusin, ang matatanggap nila ay mas mahalaga pa sa yaman sa sanlibutan. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, bago po tayo magwakas, binabati ko po yung anak ko na lagi pong nakikinig sa programang ito, si Luina Jasmine Berata. Happy listening sa inyo. Kaya mga kapatid, may gusto ba kayong batiin? Binabati ko ang aking asawa, si Relay, at ganun din ang aking anak, si Jedy. Magandang gabi at pagpalain kayo ng Panginoon, kay Marinela, kay Mela. Purihin ng Diyos, ingatan kayo ng ating Panginoon. Binabati ko rin si ating kapatid, Brother Arnold Ritual, na yun, nakikinig sa ating ngayon. At kasama rin po ang pamilya po Orines. Yan, binabati po namin ang pamilya Orines, Sister Regina, kasama ang kanyang mga apo dyan. Yan, binabati po natin silang lahat. Si Ira, si Sting, at si Aaron. Ayun, so magandang gabi po sa inyo lahat dyan at kasama po si Flavia Labita. Magandang gabi po, Sister Flavia Labita. Ayan, sige, bumati muna kayo bago tayo manalangin. Binabati ko rin sa happy listening kay Mami. Mami, love you. Dyan sa church sa Cubao at Amang, si Cherry. At alam ko, naka-loudspeaker kayo dyan. Kay Brother Doming, Elder, magandang gabi sa'yo. Ang pagpapala, meron kong kapangyarihan, meron nabigay sa iyo ng pagpapagaling. I-practice mo lang. Kaya para sa inyo, ang huling biyaya ay laging nasa iyo palagi. Sa pangalan sa Kristo. Ayan, Pastor Ray, may mababatiin dyan? Sige, susunod na lang. Ayan. Panghuli na lang, binabati ko Pastor Arnold, Sister Mirna, magandang gabi at ganun din sa mga kapatid sa Korea at Taiwan. At Sister Tita, magandang gabi. Ayan. So, purihin ng Panginoon. Ngayon pong gabing ito, sa lahat po ng nakikinig sa atin dyan po sa lugar ng Parañaque, sa lugar ng Cavite, magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon po, bago tayo magtapos, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Pero bago tayo manalangin, ay meron po tayong sasagot sa ating Bible Trivia. Hello? Hello? Magandang gabi po. Magandang gabi po. Sino po sila? Sister Mirna po. Ano po ang sagot natin? Sa Galatia 5:21 po. 22. Okay, ano po yung kanyang siyam Sabi na po rito, tatapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga yung bagay ay walang kautusan. Ayan, purihin ng Diyos. Ayan, tumpak po. At kayo ay tatanggap ng NIV mula sa programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. At maraming salamat po. Amen. At ngayon po, dadako po tayo sa ating closing prayer. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang nasa langit, salamat po sa patuloy na pagbibigay po sa amin ng lakas para patuloy po kami makapagpahayag ng iyong mga salita para marinig po ito ng marami po naming kababayan. Salamat sa mga katotohanang idinadaloy mo sa amin upang mapalaya ang marami naming mga kababayan sa pagkabihag at pandaraya na ginagawa ng kaaway sa bawat buhay nila. Ngayon pong gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sa biyayang tinatanggap po namin at sa mga taong
pinagpapala mo sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Kami po'y nananalangin, Panginoon, lahat ng mga taong may mga sakit at karamdaman, Panginoon, abutin mo sila ng iyong kapangyarihan, Panginoon, upang sila'y bigyan ng kagalingan. Lahat ng mga taong mga nabibigatan na may mga problema, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang tumugon sa kanilang mga kabigatan na sinabi mo, lumapit kayong lahat na nabibigatan luba at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya ngayong gabing ito, pagpalain mo po ang istasyong ito, pagpalain mo po ang programang ito ng pagpapala ng higit sa pagpapala na aming tatanggapin. At maraming pong salamat. Ito po ang aming samot panalangin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po, Brother Edwin, at inyong napakinggan ang DWBL 1242 sa inyong talapitan. Ang gabing ito ang programang Ang Huling Biyaya ng dahil sa mga tapat na inyong tatanggap ang biyayang aral na nagdadala sa inyo ng daan at ang buhay at katotohanan tungo sa Diyos Ama na nasa langit. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesus.